Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Si Ara ba pamalit lang ba siya? Sa loob ng silid, dahan-dahang iminulat ni Almira ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit sa kanyang balikat. Ang pangalawa ay ang tunog ng nagtataas na mga boses mula sa labas ng kanyang pinto. Marco. At si Tita Elena. Nag-aaway sila. Sinubukan niyang ipokus ang kanyang pandinig sa kabila ng ugong sa kanyang tenga. Hindi mo pa rin makalimutan si Isabel? Ang pangalan. Ang pangalan na narinig niya sa gabi ng kalasingan ni Marco. Ang pangalan ng magandang babae sa party. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang tunog sa heart monitor ay bahagyang bumilis. At pagkatapos, narinig niya ang huling tanong. Ang tanong na umasak sa lahat. Si Ara ba pamalit lang ba siya? Ang buong mundo ni Ara ay huminto. Ang sakit sa kanyang balikat, ang sakit sa kanyang ulo, lahat ay nawala. Napalitan iyon ng isang sakit na 100 beses na mas matindi, isang sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Isang pamalit. Isang panakipbutas. Isang anino na kinuha para punan ang puwang na iniwan ng isang taong tunay na minahal. Napatitig siya sa puting kisame, ang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lamig. Ang galit. Ang kontrata. Ang pag-aalaga nito noong may sakit siya, marahil ay dahil lang sa konsensya. At ang takot nito kanina sa aksidente, marahil ay takot lang na mawala ng isang convenient na solusyon. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito pag-aalala. Ito ay obligasyon sa isang pamalit. Isang butil ng luha ang tahimik na dumaloy mula sa gilid ng kanyang mata, pababa sa kanyang sentido, at nawala sa kanyang buhok. Nang iuwi siya ni Marco mula sa ospital makalipas ang 2 araw, ang katawan ni Ara ay nagsisimula ng gumaling. Ngunit ang kanyang puso ay basag na basag. Ang mga salitang narinig niya sa labas ng silid ng ospital ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pamalit lang ba siya? Pamalit lang. Pamalit. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang awkward na katahimikan sa pagitan nila. Ito ay isang katahimikang malamig, mabigat, at puno ng mga katotohanang hindi masabi. Ara, are you okay? Basag ni Marco sa katahimikan. May bahid ng pag-aalala sa boses nito, ngunit para kay Ara, wala na itong halaga. Okay lang, sagot niya, hindi ito nililingon. Ang mga mata niya ay nakatutok sa labas, sa mga gusaling nagdadaan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Nang makarating sila sa mansyon, naunang bumaba si Marco para pagbuksan siya ng pinto. Isang kilos na kung nangyari 1 linggo na ang nakalipas ay tiyak na magpapakilig sa kanya. Ngayon, para lang itong isang formalidad. Isang obligasyon. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papasok sa malaking pinto, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang dating palasyong malamig na nagsimulang magkaroon ng init sa kanyang puso ay bumalik sa pagiging isang kulungan, isang maganda at malawak na kulungan na itinayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Magpahinga ka na sa taas, sabi ni Marco mula sa likuran niya. I'll ask Manang Lita to bring you some food. Hindi lumingon si Ara. Huwag na. Busog ako. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang isinara at nilock ang pinto. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may benda sa noo at nakasling ang braso. Mukha itong pagod at basag. Pero ang mga mata nito ay hindi natakot. Hindi na rin malungkot. Ang mga mata nito ay blanko. Wala nang emosyon. Dahil kapag ang puso mo ay nadurog na ng pinung-pino, wala nang natitirang mararamdaman. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador. Sa ilalim ng mga damit niya, kinuha niya ang makapal na folder na ibinigay sa kanya noon. Ang kontrata. Binuklat niya ito sa huling pahina. Ang termination clause. Nakasaad doon ang mga kondisyon para sa pagwawakas ng kasunduan. Kailangan lang ng pirma ng magkabilang panig. Kumuha siya ng ballpen. Nang walang pag-aalinlangan, isinulat niya ang kanyang pirma sa linya na may pangalang Almira Reyes. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Hinintay niya ang paglubog ng araw.
Hinintay niyang marinig ang pagdating ng sasakyan ni Marco. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba, huminga siya ng malalim, kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kontrata, at lumabas ng kanyang silid. Naabutan niya si Marco sa sala, nagtatanggal ng kanyang kurbata, mukhang pagod mula sa maghapong trabaho. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman ang kanyang presensya. Isang bahagi ng mukha nito ang tila gumaan nang makita siya, ngunit agad ding napalitan ng pagkalito nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Ara. Ara! May problema ba? Hindi sumagot si Ara. Naglakad lang siya palapit at umupo sa sofa sa tapat nito. We need to talk, sabi niya, ang boses ay kalmado at walang kabuhay-buhay. Umupo rin si Marco, ang katawan ay alisto. Okay. About what? Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mga mata. Tungkol sa kanya. Kumunot ang noo ni Marco. Sino? Huwag na tayong maglokohan, Marco. Narinig ko kayo ni Tita Elena sa ospital. Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay isang bagay na tila takot. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Hindi na napigilan ni Ara ang isang tanong na kanina pa gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang tanong na kailangan niyang marinig ang sagot, gaano man ito kasakit. Minahal mo ba talaga siya? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Si Isabel? Isang mahabang katahimikan. Tumingin si Marco sa malayo, umiiwas sa kanyang mga mata. Ang pananahimik nito ay isang sagot na mismo. Ngunit kailangan niyang marinig ang mga salita. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay muling naging malamig at mailap. Ito na naman ang Marco na nakilala niya noong unang araw, ang Marco na nagtatago sa likod ng pader ng kayabangan para protektahan ang sarili. Sagot nito, ang salita ay matigas at walang emosyon. Para itong isang pako na ibinaon ng diretso sa puso ni Ara. Minahal ko siya. Naramdaman ni Ara ang huling hibla ng kanyang puso na tuluyang naputol. Ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang sakit. Nagpatuloy si Marco, ang boses ay lalong tumigas, isang mekanismo ng depensa para itago ang sarili nitong sakit. At wala kang pakialam doon. Iyon na iyon. Ang huling salita. Ang hatol. Napayuko si Ara at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pag-angat niya ng tingin, wala nang bakas ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pagtanggap. Kinuha niya ang papel na kanina pa niya hawak. Maingat niya itong inilapag sa glass table sa pagitan nilang dalawa at marahang itinulak palapit kay Marco. Ano to? Tanong ni Marco, nakatingin sa papel. Termination clause. Pinirmahan ko na ang parte ko. Tumingin si Marco mula sa papel papunta sa mukha niya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Ara sa kanya ng diretsyo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal na para bang nagbabasa ng isang formal na anunsyo. Tapos na tayo, Marco. Pinapalaya na kita. Tapos na tayo, Marco. Pinapalaya na kita. Ang mga salita ni Ara ay umalinggaw-ngao sa malawak na sala. Bawat isa ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Marco. Natulala siya. Nakatitig siya sa piraso ng papel sa mesa, ang pirma ni Ara ay malinaw at pinal. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha nito. Ang blankong ekspresyon, ang mga matang walang buhay ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sampal. Hindi, sabi niya, napailing. Hindi mo to pwedeng gawin. Bakit hindi? Kalmadong tanong ni Ara. Nasa kontrata. Pinirmahan nating dalawa. O nakalimutan mo na ang mga patakarang ikaw mismo ang gumawa? Walang maisagot si Marco. Ang sarili niyang mga salita, ang sarili niyang mga tuntunin, ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Tumayo si Ara. Mag-impact na ako. Ara, wait, mabilis na sabi ni Marco, tumatayo rin. Hinawakan niya ito sa braso, ang braso na hindi nakasling. Tumingin si Ara sa kamay niyang nakahawak dito, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Walang galit. Walang sakit. Tanging isang malamig na pagwawalang bahala. Bitiwan mo ako, Marco. Let's talk about this. Please. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagmakaawa siya. Ang kayabangan niya, ang mga pader na itinayo niya, lahat ay gumuho.
Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Ara, at marahang tinanggal ang kanyang pagkakahawak. Sinabi mo na ang lahat ng kailangan kong malaman. At narinig ko na rin ang mga hindi mo sinabi. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanya. Gusto niyang sumunod, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa piraso ng papel sa mesa. Ang pirma ni Ara. Ang katapusan nila. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Nang sa wakas ay gumalaw siya, umakyat siya sa hagdan, ang puso niya ay kumakabog. Baka nagbibiro lang ito. Baka galit lang. Baka bukas, paggising niya, nandyan pa rin ito. Pagdating niya sa itaas, nakita niyang nakabukas ang pinto ng silid ni Ara. Pumasok siya. Ang silid ay malinis. Napakalinis. Ang kama ay perpektong nakaayos. Ang mga unan ay nakasalansan. Ngunit may kulang. Binuksan niya ang aparador. Walang laman. Binuksan niya ang mga drawer. Walang laman. Pumunta siya sa banyo. Wala na ang kanyang toothbrush, ang kanyang sabon, ang kanyang shampoo. Umalis na siya. Bigla, ang malawak na mansyon ay naging isang malaking, hungkag na espasyo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumakad siya sa bawat silid, ang mga alaala ay biglang sumusulpot na parang mga multo. Ang kusina, kung saan pinilit niya itong kumain ng lugaw. Ang sala, kung saan narinig niya itong kausap ang pamilya nito sa probinsya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang hardin, kung saan minsan niya itong nakitang dinidiligan ang mga halaman, kumakanta ng mahina. Lahat ng mga maliliit na bagay na binaliwala niya noon ay bigla na lang naging napakahalaga. Ngayon nawala na ang mga ito. Bumalik siya sa sala at bumagsak sa sofa. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Anong ginawa ko? Ang pagsisisi ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinakawalan niya siya. Hinayaan niyang umalis ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan, sa kabila ng lahat ng pananakit na ginawa niya. Isang bagay ang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya. Hello. Ding de la Cruz, isang magaspang na boses ang sumagot. Who's this? Hindi na mahalaga kung sino ako. Mahalaga ang sasabihin ko sa'yo. Kumunot ang noo ni Marco. What is this about? Tungkol sa aksidente ng asawa mo. Biglang naging alisto si Marco. Umayos siya ng upo. Ano ang alam mo? Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Alam ko na hindi iyon aksidente. Alam kong may nag-utos sa driver ng truck na banggain ang kotse niya. Isang babala lang daw. Pero mukhang nasobrahan. Ang dugo ni Marco ay nagyelo. Ang hinala niya ay totoo pala. Sino? Sino ang nag-utos? Hindi ganoon kadali, Jim de la Cruz. Kung gusto mong malaman ang pangalan, maghanda ka ng 5 milyong piso. Cash. Tatawag ako ulit para sa instructions. Bago pa man makasagot si Marco, pinatay na ang tawag. Napatitig siya sa cellphone, ang isip ay nagpoproseso sa narinig. May nagtangka sa buhay ni Ara. At umalis ito ng mag-isa. Walang proteksyon. Diyos ko, Ara. Nasaan ka? Nagsimula siyang mag-dial, ang kanyang security team, ang kanyang mga tauhan. Kailangan nilang mahanap si Ara. Ngayon din. Ngunit bago pa man niya matapos ang pag-dial, muling nag-ring ang kanyang cellphone. Leo, sagot niya, inaasahan na ito ang kanyang private investigator. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Leo. Ito ay isang boses na hindi niya kilala. Isang boses na digital na binago, garalgal at nakakatakot, na para bang nagmumula sa kailaliman ng isang balon. En de la Cruz. Huminto sa pagtibok ang puso ni Marco. Sino to? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Isang nakakakilabot na tawa ang sumagot sa kanya, isang tawang puno ng galit at tagumpay. Kung gusto mo pang makitang buhay ang asawa mo, makinig kang mabuti. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit.
Isang matalas na kirot sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay ang amoy, isang pinaghalong amoy ng kalawang, alikabok, at nabubulok na kahoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Tanging ang sinag ng buwan na tumatago sa mga butas-butas na yero ng bubong ang nagsisilbing ilaw. Nasaan ako? Pinilit niyang gumalaw, ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod ng isang upuang kahoy. Ang kanyang mga paa ay nakatali rin. Naramdaman niya ang magaspang na tali na bumabaon sa kanyang balat. Biglang bumalik ang lahat. Ang pag-alis niya sa mansyon. Ang pagsakay niya sa taxi. Ang paghinto nito sa isang madilim na eskinita. Ang isang panyong itinakip sa kanyang ilong at bibig. Gising na pala ang prinsesa. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa isang madilim na sulok, isang lalaki ang lumabas. May katabaan ito, may bigote, at ang mga mata nito ay galit na nakatitig sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nanginginig na tanong ni Ara. Tumawa ang lalaki, isang tawang walang saya. Huwag kang mag-alala, Mrs. De La Cruz. Hindi ikaw ang kailangan ko. Ang pera ng asawa mo. Asawa. Marco. Pipera lang po ba ang kailangan ninyo? Pakiusap po, huwag niyo po akong sasaktan, sabi ni Ara, sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya bilang isang yaya noon, ang pagiging kalmado sa harap ng panganib. Kung pera lang po, ibibigay po yan sa inyo ni Marco. Sigurado po ako. Sigurado ka, sarkastikong tanong ng lalaki. Lumapit ito sa kanya, at naamoy ni Ara ang alak sa hininga nito. Ganoon ba kadaling magbigay ng pera si Init Marco de la Cruz? Tanungin mo ako. 20 taon akong nagsilbi sa kumpanya niya. 20 taon. Tapos isang araw, dahil lang sa isang maliit na pagkakamali, tinanggal niya ako na parang basura. Walang separation pay, walang konsiderasyon. Ngayon, nakita ni Ara ang tunay na laman ng mga mata nito. Hindi lang ito kasakiman. Puno ito ng galit. Ng pagnanais na makaganti. Pakiusap po di. Tumahimik ka, sigaw nito at napapitlag si Ara. Hintayin na lang natin ang pagdating ng magaling mong asawa. Tignan natin kung gaano kahalaga ang buhay mo sa kanya. Umupo ang lalaki sa isang lumang mesa, kinuha ang isang cellphone, at nagsimulang magdial. Naiwan si Ara sa kanyang upuan, ang puso niya ay kumakarera, ang isip ay nag-iisip ng paraan para makatakas. Marco de la Cruz. Ang bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa pasensya ni Marco. Ang bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan ay tila napakabagal. Ang mga pulang ilaw sa traffic light ay mga demonyong humaharang sa kanyang daan. Wala siyang pakialam. Nilagpasan niya ang mga ito. Ang mga busina mula sa ibang sasakyan ay parang mga langaulang sa kanyang tenga. Ara, maghintay ka lang, parating na ako. Ang kanyang isip ay isang magulong pelikula ng mga pagsisisi. Ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya. Ang bawat malamig na tingin. Ang bawat sandali na ipinaramdam niyang wala itong halaga. Lahat ay bumabalik para sampalin siya sa mukha. Mahal ko siya. Ang pag-amin na iyon sa sarili niya ay hindi na nakakagulat. Malinaw na ito na parang sikat ng araw. Mahal niya si Ara. Mahal niya ang kabaitan nito, ang simpleng ngiti, ang tahimik na lakas. At ngayon, dahil sa katangahan niya, nasa panganib ito. Ayon sa kidnapper, kailangan niyang pumunta sa isang abandonadong bodega sa may pantalan. Mag-isa. Walang pulis. Kapag nakita niya ang isang pulang ilaw na kumukurap sa bintana, ibig sabihin ay ligtas siyang pumasok. Isang bitag. Alam niyang isa itong bitag. Ngunit wala siyang pagpipilian. Pero hindi siya tanga. Habang nagmamaneho, nakalinya na sa telepono ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Do not engage unless give the signal. The signal is the word negotiate. Kapag narinig niyo ang salitang negotiate, pumasok kayo. Understood. Understood, sir. Malayo pa lang, natanaw na niya ang bodega, isang kalansay ng kalawang at konkreto sa ilalim ng buwan. At sa isa sa mga basag na bintana, nakita niya ito. Isang maliit at pulang ilaw na kumukurap. Ang imbitasyon.
Ipinark niya ang kanyang sasakyan, pinatay ang makina, at huminga ng malalim. This is for her. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang hangin ay amoy alat at nabubulok na isda. Ang tanging tunog ay ang alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan. Itinulak niya ang malaki at kinakalawang na pinto. Gumawa ito ng isang nakakakilabot na tunog. Pagpasok niya, ang dilim ay halos kumain sa kanya. Ngunit sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang solong bumbilya na nakasabit, nakita niya siya. Si Ara. Nakagapos sa isang upuan. Buhay. Ang paningin na iyon ay nagdulot ng isang halo ng ginhawa at nag-aalab na galit sa puso ni Marco. Well. Dumating din ang dakilang sabi ng isang boses. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga kahon, lumabas ang isang lalaking may katabaan. Kilala niya ito. Si Mang Tony. Isa sa mga matatagal na supervisor sa warehouse nila. Ang isa sa mga tinanggal niya 6 na buwan na ang nakalipas. Tony, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pakawalan mo siya. Pera ang kailangan mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Double. Triple. Tumawa si Tony. Pera. Kailangan ko ng pera. Pero mas kailangan ko ng hustisya. Walang kinalaman ang asawa ko dito. Walang kinalaman, sarkastikong sabi ni Tony. Siya ang lahat, Dean F. de la Cruz. Siya ang kahinaan mo. At ngayon, dahil sa kanya, ako naman ang may hawak ng kapangyarihan. Naglakad si Marco palapit, ngunit mabilis na naglabas ng baril si Tony at itinutok ito kay Ara. Huwag kang lalapit. Isang galaw mo lang tatapusin ko to. Napatigil si Marco. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko. Okay. Relax. Let's talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sa tingin ko, meron. Isang bagong boses ang pumuno sa bodega. Isang boses na pamilyar kay Marco. Isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mula sa isa pang madilim na sulok, isang anino ang lumabas. Isang anino na nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa sementadong sahig. Humarap ito sa ilaw. Hello, Marco, my love, nakangiting sabi ni Isabel. Para siyang sinaksak. Ang pagtataksil na naramdaman niya 2 taon na ang nakalipas ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Isabelle, anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo? Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Tinutulungan ko lang si Mang Tony na makuha ang hustisya niya. At ako? Kinukuha ko lang din ang dapat na sa akin. Ikaw, G. Bulong ni Marco. Ikaw ang nag-utos sa aksidente. Tumawa si Isabel. Guilty. Isang babala lang dapat yon para layuan ka na niya. Pero matigas ang ulo niya eh. Kaya kailangan nating gawin ito sa mas dramatikong paraan. Hayop ka, sabi ni Marco, ang bawat salita ay puno ng lason. Salamat sa papuri, sagot ni Isabelle, hindi na tinad. Lumapit ito kay Ara at hinawakan ang buhok nito, pilit na itinaas ang ulo nito. Alam mo, Marco, sa totoo lang, naiinggit ako sa kanya. Dahil nakita ko ang mukha mo noong ilabas kanya mula sa kotse. Ang takot sa mga mata mo, ganoon mo ba talaga siya kamahal? Hindi sumagot si Marco. Ang mga mata niya ay nakatutok lang kay Ara, na nakatingin din pabalik sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Well, tignan natin kung hanggang saan aabot ang pagmamahal mo, sabi ni Isabelle, bumalik ito sa tabi ni Tony. Inilabas nito ang sarili nitong cellphone. Ngayon, Marco, sabi ni Isabel, ang boses ay naging malamig at seryoso. Itinutok ni Tony ang baril sa noo ni Ara. Tumawag ka sa abogado mo. Sa harapan ko. At sabihin mo sa kanya na ilipat ang lahat ng voting shares mo sa De La Cruz Corporation sa pangalan ko. Or what? Hamon ni Marco. Ngumiti si Isabelle, isang ngiting nakakakilabot. Or what? Itanong mo sa asawa mo. Tumingin ito kay Tony. Tony, anong gagawin mo kapag hindi siya sumunod? Itinutok ni Tony ang baril ng mas mariin sa ulo ni Ara. Pagsisisihan niya. Napatitig si Marco kay Ara. Nakita niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito.
At sa mga mata nito, sa kabila ng takot, nakita niya ang isang tahimik na mensahe, huwag. Ngunit para kay Marco, wala nang mas mahalaga pa. Hindi ang kumpanya. Hindi ang pera. Siya lang. Ngayon din, Marco. Tumawag ka na, utos ni Isabelle, ang boses ay puno ng pananabik sa nalalapit na tagumpay. Ang kumpanya o ang buhay niya. Pumili ka. Ang pagpili ay hindi mahirap. Sa katunayan, iyon na ang pinakamadaling desisyon na ginawa ni Marco sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Isabelle, ang kanyang mukha ay kalmado na para bang nag-uusap lang sila tungkol sa isang ordinaryong transaksyon. Fine, sabi niya. You win. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Isabelle. Si Tony naman ay bahagyang umisi. Tanging si Ara ang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya, umiiling ng marahan na para bang sinasabing huwag niyang gawin. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga galaw ay sinadya niyang bagalan. Pinindot niya ang numero ng kanyang i-abogado, isang numero na kabisado niya, ang direktang linya sa kanyang security head. Hello, attorney. Santos, sabi ni Marco, ang boses ay formal at malakas, sapat para marinig ng lahat. It's Marco de la Cruz. I have an urgent instruction. I want you to prepare the documents to transfer all the voting shares to Isabel Gonzaga. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Isabel sa pananabik. Yes, all of them, pagpapatuloy ni Marco, ang mga mata ay hindi inaalis kay Ara. I want to negotiate clean transfer. No complications. Do you understand? Negotiate. Ang signal. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang simpleng sagot. Understood, sir. We are in position. Pinatay ni Marco ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Okay na, tanong niya kay Isabelle. Pwede mo na ba siyang pakawalan? Umiti si Isabelle, isang iting puno ng lason. Not so fast. Hihintayin muna nating dumating ang mga papeles. Ayoko ng lokohan. Tumingin ito kay Tony. Make sure she doesn't move. Lumapit si Isabel kay Marco, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Si, Marco. Sabi ko naman sa'yo eh. Sa huli, ako pa rin ang mananalo. You were always mine. Hindi mo ako pag-aari, malamig na sagot ni Marco. Talaga ba? Tumawa ito. You just gave up your entire empire for this nobody. Kung hindi yan pag-aari, ano nang tawag dyan? Hindi na nagsalita si Marco. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Ara. Ngayon na. Ngayon na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong sabihin ang mga salitang dapat ay matagal na niyang sinabi. Ara, sabi niya, ang boses ay biglang lumambot, puno ng isang emosyon na hindi pa nito narinig mula sa kanya. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. I'm sorry, sabi ni Marco. Sorry for everything. For the contract, for the coldness, for being a coward. Humakbang siya palapit, dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. You were never a replacement, Ara. You were the one who taught me how to feel again. The one who broke through all my walls. Natakot lang ako. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa mga mata ni Ara. I'm sorry, ulit ni Marco, ang boses ay basag na. Mahal kita, Ara. Mahal na mahal kita. Ang pag-amin na iyon ay umalinggaw sa buong bodega. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Ara, na napalitan ng isang bagay na mas malalim. How sweet, sarkastikong sabi ni Isabel mula sa gilid. Too bad, it's too late. Tony, mukhang nagiging emosyonal na ang mag-asawa. Maybe you should. Hindi na natapos ni Isabelle ang sasabihin. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang lahat ng mga pinto at bintana ng bodega. Ang mga malalakas na sinag ng flashlight ay tumutok sa kanila. Police! Don't move, isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Nataranta si Tony. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng desperasyon. Sa halip na sumuko, hinila niya si Ara patayo, ginawa itong panangga at itinutok ang baril sa tagiliran nito. Huwag kayong lalapit, sigaw niya. Lalaban ako. Tony, no, sigaw ni Isabel, na halatang hindi ito kasama sa plano niya.
Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Tony ay puno na ng kabaliwan. Nakita ni Marco ang daliri nito na nagsimulang humigpit sa gatilyo. Walang pag-iisip. Walang plano. Tanging puro instinct. Sumigaw si Marco. "Ere!" Sa isang mabilis na galaw na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya. Itinulak niya si Ara palayo sa panganib. Isang malakas na putok ang umalinggangao sa buong bodega. Ngunit ang putok ay hindi sinundan ng sigaw ni Ara. Sinundan ito ng isang ungol mula kay Marco. Naramdaman niya ang isang napakainit na kirot na tumago sa kanyang tagiliran. Isang sakit na nagpamanhid sa buong katawan niya. Napaluhod siya, ang lakas ay biglang nawala. "Marco!" Narinig niya ang desperadong sigaw ni Ara. Ang huli niyang nakita ay ang pagdamba ng mga pulis kay Tony at Isabel. Pagkatapos ay ang mukha ni Ara, puno ng luha at takot, na lumuhod sa harapan niya, pilit na tinatakpan ang dugo ang sugat sa kanyang tagiliran. "Marco, no, no, please T." Umiiyak nitong sabi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para iangat ang kanyang kamay at hawakan ang pisngi nito. "It's okay T." Hirap niyang sabi. "You're safe." Ang mga mata niya ay nagsimulang bumigat. Ang mga boses sa paligid niya ay unti-unting humihina na para bang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Ara. At sa unang pagkakataon, naisip niya na kung ito na ang katapusan, masaya na siyang mamatay. Dahil sa huling sandali ng kanyang buhay, nagawa niyang iligtas ang babaeng mahal niya. Pagkatapos ang lahat ay naging itim. Sa loob ng ambulansya, ang tunog ng sirena ay isang desperadong panaghoy. Si Ara ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Marco, na ngayon ay walang malay, ang mukha ay kasing puti ng mga kumot sa ospital. Ang dugo nito ay nasa kanyang mga kamay, sa kanyang damit. "Marco, gumising ka," pakiusap, bulong niya, ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. "Huwag mo akong iwan." Hindi mo pa naririnig ang sagot ko. Idinikit niya ang kanyang labi sa tainga nito, ang kanyang hininga ay nanginginig. "Narinig ko ang lahat kanina. Ang lahat ng sinabi mo. Maniwala ka sa akin." Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang sariling sabihin ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. "Huwag mo akong iwan. Mahal din kita, Marco. Mahal na mahal kita." Ilang buwan ang lumipas. Ang mga alaala ng takot, dugo, at putok ng baril ay unti-unting napalitan ng katahimikan at sikat ng araw. Si Isabel at si Tony ay nahatulan na. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang madilim na kabanata na tuluyan ng isinara ni Ara sa kanyang isipan. Si Marco ay magaling na. Ang tanging naiwan na lang ay isang pilat sa kanyang tagiliran, isang permanenteng paalala hindi ng sakit, kundi ng pagmamahal at sakripisyo. Isang pilat na madalas hawakan ni Ara sa gabi, isang tahimik na pasasalamat na nandito pa rin ito sa tabi niya. Ang mansyon, na dati ay isang palasyong walang init, ay isa na ngayong tahanan. Ang mga pasilyo ay hindi na umaalinggaw sa katahimikan, kundi puno na ng mga mahihinang tawanan at mga kwentuhan. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng natunaw, at sa lugar nito, isang hardin ng pagtitiwala at pagmamahalan ang nagsimulang mamukadkad. Isang hapon, habang nagbabasa si Ara sa hardin, lumapit sa kanya si Tita Elena. Sa loob ng ilang buwan, naging maingat ang pakikitungo nito sa kanya, magalang, malayo, na para bang naglalakad sa mga bubog. "Almira, iha," sabi nito, ang boses ay mas malambot kaysa dati. Ngumiti si Ara. "Tita Elena, maupo po kayo." Umupo ito sa kanyang tabi. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito muling nagsalita. "Gusto ko sanang humingi ng tawad," sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo kay Ara. "Sa lahat ng ginawa ko. Sa pagpilit ko sa inyo sa kasal na to, sa pagiging makasarili ko." Tumingin si Ara sa mas matandang babae. Ang dating imahe nito na makapangyarihan at nakakatakot ay napalitan ng isang babaeng mukhang pagod at puno ng pagsisisi. "Ginawa ko ang sa tingin ko ay tama para protektahan ang pamilya, ang kumpanya, pagpapatuloy nito. Pero mali pala ang paraan ko. Kamuntik ko nang mawasak ang buhay ng sarili kong pamangkin at ang buhay mo. Patawarin mo sana ako, iha." Hinawakan ni Ara ang kamay ni Tita Elena.
Nakalimutan na po natin yon, tita. Ang mahalaga ay ang ngayon. Tumingin siya sa bahay, pagkatapos ay sa babaeng nasa tabi niya. At salamat po. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po makikilala si Marco. Sa wakas, tumingin si Tita Elena sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay na ngiti mula rito, isang ngiting umabot sa mga mata, puno ng ginhawa at pasasalamat. Nasa mabuting mga kamay na ang pamangkin ko, sabi nito. Nasa iyo na ang desisyon kung paano ninyo sisimulan ang tunay na buhay ninyo. Makalipas ang isang linggo, dinala siya ni Marco sa isang pamilyar na lugar, ang beach kung saan madalas siyang magpunta noong bata pa siya, isang lugar na naikwento niya rito isang gabi. Ang buhangin ay puti at pino, at ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, ang mga paa ay nilalaro ng mga alon. Naalala mo pa ba yung kontrata? Biglang tanong ni Marco. Tumango si Ara. Paano niya makakalimutan iyon? Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Marco ang isang pamilyar na papel, ang termination clause na pinirmahan niya noon. Ang pirma niya ay nandoon pa rin. Ngunit ang linya para sa pirma ni Marco ay blanko pa rin. Hindi ko to pinirmahan, sabi ni Marco. Dahil sa puso ko, kahit kailan, hindi naman talaga natin kailangang maghiwalay. Sa harapan ni Ara, dahan-dahang pinunit ni Marco ang papel. Pinunit niya ito ng pinung-pino hanggang sa maging maliliit na piraso na lang. Pagkatapos, sabay nilang isinaboy ang mga ito sa hangin, hinahayaang tangayin ang alon palayo. Wala nang kontrata, Ara, sabi ni Marco, humaharap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi. Tayo na lang. Ikaw at ako. Simula ngayon. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at si Tita Elena na nakangiting nanonood mula sa malayo, muling ikinasal sina Marco at Ara. Walang engranding selebrasyon. Walang daan-daang bisita. Tanging sila, isang pastor, at ang karagatan bilang kanilang saksi. Ang kanilang mga sinumpaan ay hindi mula sa isang libro. Ang mga ito ay mula sa kanilang mga puso. Ipinapangako kong pupunan ang pagmamahal ang bawat araw na sinayang ko sa pagiging malamig sa'yo, sabi ni Marco, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ikaw ang nagsalba sa akin mula sa sarili ko. At ang buhay ko, simula ngayon, ay para lang sa'yo. At ipinapangako ko, sagot ni Ara, ang boses ay puno ng emosyon, na mamahalin ka sa lahat ng iyong mga pagbabago. Tinuruan mo akong maging matapang. At ngayon, handa na akong harapin ang anumang pagsubok, basta't kasama kita. Isinuot nila ang mga simpleng singsing sa isa't isa. Ang kanilang unang halik bilang tunay na mag-asawa ay matamis, puno ng pangako, at mailasan ng alat ng hangin mula sa dagat. Habang nakayakap sila sa isa't isa, pinagmamasdan ang huling piraso ng araw na lumubog, kinuha ni Ara ang kamay ni Marco. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang tiyan. Kumunot ang noo ni Marco sa pagkalito. Tumingin ito sa kanya, nagtatanong. Umiti lang si Ara. Ang pagkalito sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tumingin ito mula sa mga mata ni Ara, pababa sa kamay niyang nakapatong sa tiyan nito, at pabalik ulit sa kanyang mga mata. Ara, nauutal nitong tanong. Tumango si Ara, ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. May isa pa palang De La Cruz na darating. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa buhanginan. Marahan niyang inilapit ang kanyang tainga sa tiyan ni Ara, na para bang may maririnig siyang isang himala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga ito. Pag-angat niya ng tingin kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na higit pa sa pagmamahal, isang purong pagsamba at kaligayahan. Handa na akong maging ama sa anak natin, mahal ko, sabi niya, ang boses ay basag sa sobrang tuwa. Tumayo siya at niyakap si Ara ng mahigpit. At sa ilalim ng kalangitan na puno na ng mga bituin, ang dalawang taong pinagtagpo ng isang pilit na kasunduan ay nagsimula ng kanilang tunay na kwento, isang pamilyang itinayo, hindi sa obligasyon, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, sakripisyo, at isang pag-ibig na pinili nilang itayo, araw-araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Almira. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay.
Mula sa isang pilit na simula hanggang sa isang wagas na pagtatapos, naging karamay ko kayo sa bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, ang bawat pag-asa, at ang bawat munting tagumpay ni Ara at Marco. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi lang tungkol sa kilig at drama, kundi tungkol din sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi palaging madali, isang pag-ibig na sinusubok ng nakaraan, at isang pag-ibig na nangangailangan ang tapang para magpatawad at magsimulang muli. Sana, sa kwento ni Ara at Marco, napulutan natin ng aral na ang tunay na pagmamahal ay isang pagpili. Ito ay ang pagpiling manatili sa kabila ng sakit, ang pagpiling magtiwala kahit minsan nang nasaktan, at ang pagpiling buuin ang isa't isa mula sa mga basag na piraso ng kahapon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. At sana, iwan ninyo sa comment section kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi at kung anong aral ang inyong natutunan. Lagi ko pong binabasa ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Paalam! Ang unang bumati kay Almira Reyes pagmulat ng kanyang mga mata ay ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa bintana. Kumurap-kurap siya, pilit na tinataboy ang antok at ang matinding sakit ng ulo na tila pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Nasaan ako? Iyon ang unang tanong na pumasok sa isip niya. Hindi ito ang kanyang maliit na kwarto na may amoy ng lumang libro at pinatuyong bulaklak. Ang hinigaan niya ay malambot, ang kumot ay gawa sa seda na dumadampi sa kanyang balat na parang isang malamig na bulong. Dahan-dahan siyang bumangon. Doon niya napansin ang suot niya. Isang mamahaling silk robe na kulay puti. Hindi ito sa kanya. Hindi kailanman siya magkakaroon ng ganito. Napalibot ang kanyang tingin sa kwarto. Malawak ito, mas malaki pa sa buong sala ng kanilang bahay sa probinsya. May isang malaking salamin sa pader, at nang tumayo siya para lapitan iyon, halos mapasigaw siya sa nakita. Ang sarili niya. Pero hindi lang basta ang sarili niya. Ang kanyang mukha ay may manipis na makeup. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang eleganting paraan. Para siyang isang artista sa pelikula. Anong nangyari? Anong nangyari kagabi? Pilit niyang inalala. Isang party. Isang malaking party sa isang hotel. Isinama siya ng isang kaibigan. Mga inumin na umiikot, mga ilaw na kumukutitap, isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha. At pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi man lang ito kumatok. Isang babaeng nasa mga 50 anyos ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga mata nito ay matalim, tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Gising ka na pala, Almira, sabi ng babae. Ang boses nito ay kalmado pero may bigat, isang boses na sanay mag-utos. Sino po kayo? Nasaan po ako? Nanginginig na tanong ni Ara. Ngumiti ang babae, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Ako si Elena de la Cruz. At nasa isang sitwasyon ka na kailangan mong panagutan. Panagutan? Anong pananagutan? Hindi sumagot si Tita Elena. Sa halip, may kinuha siyang isang malaking paper bag mula sa gilid. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng kama. Nang buksan niya, isang ilaw na tila nagmula sa langit ang bumungad kay Ara. Isang wedding dress. Isang napakagandang bestida na gawa sa pinong tela at may mga maliliit na perlas na nakaborda. Magbihis ka na, utos ni Tita Elena. Naghihintay na ang pamangkin ko. At ang abogado. Tila nabuhusan ng nagielong tubig si Ara. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasal. Sinong pamangkin? Si Marco. Si Marco de la Cruz. Ang lalaking kasama mo kagabi. Marco de la Cruz. Ang sihi. Ang lalaking may seryosong mukha. Hindi po maaari, halos pabulong na sabi ni Ara, habang umaatras palayo. Wala po akong matandaan. Nagkakamali po kayo. Wala nang panahon para sa mga pagtanggi, mariing sabi ni Tita Elena, at sa unang pagkakataon, nawala ang peking iti sa mukha nito. May nangyari sa inyo kagabi. Nakita kayo ng mga staff. Kung ayaw mong masira ang pangalan ng pamilya de la Cruz, at higit sa lahat, ang pangalan mo, gagawin mo ang sinasabi ko.
Tumulo ang luha ni Ara. Isang malaking pagkakamali. Isang gabing hindi niya matandaan ang sisira sa buong buhay niya. Piperotti. Magbihis ka na. O gusto mong tawagan ko ang pamilya mo sa probinsya at sabihin sa kanila kung anong klaseng kahihiyan ang dinala mo sa pangalan nila? Ang banta na iyon ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Ara. Ang kanyang nanay na may sakit sa puso. Ang kanyang mga kapatid na pinapaaral niya. Hindi. Hindi niya kaya. Wala siyang nagawa kundi ang tumango, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ilang oras ang lumipas. Ang biyahe papunta sa opisina ng abogado ay parang isang mahabang panaginip. O mas tamang sabihin, isang bangungot. Nakaupo siya ngayon sa isang malamig na leather na upuan, sa loob ng isang silid na amoy mamahaling papel at takot. Nasa harapan niya si Tita Elena. At sa tabi nito, nakaupo ang lalaking papakasalan niya. Si Marco de la Cruz. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga magazine. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga labing tila hindi marunong ngumiti. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkasuklam habang nakatingin sa kanya. Tila ba siya ang pinakamaruming bagay na nakita nito sa buong buhay niya? Let's get this over with, malamig na sabi ni Marco, hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Ara. Ang boses niya ay malalim at nagielo. Inilatag ng abogado ang mga papel sa mesa. Marriage certificate. Napayuko si Ara. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Gusto niyang magising mula sa bangungot na ito. Pero paano? Paano ang pamilya niya? Ang perang ipinangako ni Tita Elena kapalit ng kooperasyon niya ay sapat para sa operasyon ng nanay niya at sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Miss Reyes, tawag ng abogado. Nanginginig ang kamay ni Ara nang abutin niya ang ballpen. Tumingin siya kay Marco. Nakatingin din ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang malinaw na mensahe. This is the biggest mistake of my life, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Bawat salita ay puno ng lason. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, malapit sa linya kung saan siya pipirma. Mabilis niya itong pinunasan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at iniisip ang mukha ng kanyang ina. Para sa inyo, Nay. Para sa pamilya ko. At sa isang mabilis ngunit mabigat na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang pangalan na sa ilang sandali lang ay magkakaroon ng dugtong na F. de la Cruz. Isinunod ni Marco ang kanyang pirma. Mabilis, matalas, at puno ng galit na tila gusto na lang niyang punitin ang papel. Congratulations, sabi ng abogado na may pilit ng ngiti. You are now officially husband and wife. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamaingay na sigawan. Para kay Ara, iyon ang tunog ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Pabalik sa sasakyan, walang umiimik sa kanilang tatlo. Si Marco ay nakatingin sa labas ng bintana, ang panga ay matigas. Si Ara naman ay nakayuko, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo ulit. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking hotel. Hindi na nagsalita pa si Marco. Bumaba lang ito ng sasakyan at naglakad paalis na parang walang asawang kasama. Naiwan si Ara kasama si Tita Elena. Huwag mong dibdibin ang inasal niya, sabi ni Tita Elena, na tila ba nabasa ang sakit sa mukha ni Ara. Masasanay ka rin. Binuksan ni Tita Elena ang kanyang mamahaling bag at may kinuha mula sa loob. Isang makapal na folder, puno ng mga dokumento. Inabot niya iyon kay Ara. Mabigat. Ano po ito? Tanong ni Ara. Tumingin sa kanya si Tita Elena, ang mga mata ay seryoso at walang emosyon. Iyan ang kontrata ng kasal ninyo. Nandyan ang lahat ng patakaran para sa bago mong buhay. Ang mga dapat at hindi mo dapat gawin. Basahin mo, intindihin mo at isaulo mo. Hinawakan ni Ara ang folder. Ang lamig nito ay gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Tanggapin mo na, Almira, dagdag pa ni Tita Elena, ang boses ay may diin at pinal. Ito na ang mga tuntunin ng bago mong buhay. Ang paghampas ng pinto ng kanyang opisina ay umalinggaw-ngao sa buong palapag. Isang malutong na tunog ng galit na hindi nagawang itago ni Marco de la Cruz. Inihagis niya ang kanyang coat sa isang mamahaling leather na sofa,
na para bang iyon ang pinakakasuklaman niyang bagay sa mundo. Pumunta siya sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid at mariing pumikit. Ang imahe ng babaeng iyon, si Almira, ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito, ang nanginginig nitong mga kamay habang pumipirma sa papel na sisira sa kanilang dalawa. Isang kasal. Isang kasunduan na para sa kanya ay isang sentensya ng habang buhay na pagkabilanggo. Marco. Ang boses na iyon. Ang boses na naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ang kanyang tita Elena, ang mukha ay kalmado na para bang walang nangyaring kaguluhan. Ano na naman ang kailangan mo, mariin niyang tanong. Ang bawat salita ay may bahid ng galit. Hindi pa ba sapat na sinira mo ang buhay ko? Isinara ni tita Elena ang pinto at naglakad palapit sa kanya. Huwag kang umarte na parang biktima ka rito, Marco. Pareho kayong may responsibilidad. May nangyari. May nakakita. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng pamilya. Pangalan ng pamilya, mapait na tumawa si Marco. O ang reputasyon ng kumpanya? Iyon naman talaga ang mahalaga sa'yo, hindi ba? Ang mga numero, ang stock market, ang tingin ng mga board members. At ano ang masama doon, sagot ng kanyang tiyahin, hindi natitinag. Iyan ang legasya ng iyong ama. Iyan ang ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi ko hahayaang masira iyon dahil lang sa isang gabing pagkakamali. Pagkakamali? Tita, plinano mo to, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Huwag mo akong gawing tanga. Ang party, ang hotel suite. Alam mong nandoon ako at siniguro mong mapupunta rin doon ang babaeng yon. Anong ginawa mo? Nilagyan mo ba ng kung ano ang mga inumin namin? Isang saglit na katahimikan. Hindi umamin si Tita Elena, pero hindi rin ito tumanggi. At sa katahimikang iyon, nakuha ni Marco ang kanyang sagot. Ginawa ko ang dapat gawin, sabi na lang nito sa mahinang boses. Napailing si Marco, isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang dapat gawin. Bigla, ang galit niya ay napalitan ng isang pamilyar na kirot. Isang kirot na matagal na niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Naalala niya ang isa pang pangako, ang isa pang kasal na pinaghandaan niya noon. Ang isa pang babae na pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Isang gabi, 2 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay amoy tsampag at tagumpay. Kakasara lang niya ng pinakamalaking deal ng kumpanya. Umuwi siya sa kanilang kondo, may dalang bulaklak at singsing na mas kumikinang pa. Bubuksan niya sana ang pinto nang marinig niya ang boses ni Isabel sa loob, tumatawa kasama ang isang lalaki. Ang boses ng lalaking iyon kilalang-kilala niya. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto, at ang mga salitang narinig niya ay bumasag sa kanyang mundo. Huwag kang mag-alala, darling, sabi ni Isabel sa pagitan ng mga halik. Kapag kasal na kami, lahat ng plano at sikreto ng De La Cruz Corporation mapupunta sa iyo. Ang sakit ng alaala ay kasing sariwa ng araw na nangyari iyon. Ang pagtataksil. Ang kahihiyan. Mula noon, isinumpa niya sa sarili niya. Hindi na siya muling magmamahal. Hindi na siya muling magtitiwala. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ang pagtitiwala ay isang imbitasyon para saktan ka. At ngayon, heto na naman siya. Nakatali sa isang babaeng hindi niya kilala dahil sa isang manipulasyon ng sarili niyang kadugo. Tumingin siya kay Tita Elena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong determinasyon. Isang determinasyon na ipanganak mula sa sakit ng nakaraan. Fine, sabi niya, ang boses ay biglang naging kalmado at mas nakakatakot. Gusto mo ng kasal? Magkakaroon ka ng kasal. Pero gagawin natin to sa paraan ko. Lumapit siya sa kanyang tiyahin at inagaw ang folder na hawak nito, ang kontrata. Umupo siya sa kanyang silya, binuklat ang mga pahina, at mabilis na binasa ang mga nakasulat. Mga standard na kasunduan. Mga probisyon tungkol sa yaman. Hindi sapat. Kumuha siya ng isang itim na ballpen. Sa gilid ng bawat pahina, nagsimula siyang magsulat ng sarili niyang mga tuntunin. Ang kanyang kamay ay madiin at mabilis. Isa, walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa. Separate rooms. Separate lives. 2, bawal ang anumang uri ng damdamin.
This is a business arrangement. Nothing more. 3. Anumang public appearance ay dapat planado at may script. No unscripted public displays of affection. 4. Termination clause. The marriage will be dissolved after 1 year, or as soon as the company's new project is secured, whichever comes first. Sa bawat salitang isinulat niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kontrol. Itinayo niya ang mga pader sa paligid ng kanyang puso, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Hindi niya hahayaang masaktan siyang muli. At ang babaeng ito, si Almira, siya ang magiging paalala sa kanya araw-araw kung bakit kailangan niyang manatiling malamig at walang pakiramdam. Pagkatapos niyang isulat ang huling tuntunin, tumayo siya. Naglakad siya pabalik kay Tita Elena at inabot pabalik ang folder. Ipatype mo yan. Gusto ko, malinis. At dalhin mo sa akin ang babaeng yon. Nagkatinginan sila ng kanyang tiyahin. Nakita ni Marco ang isang bahagyang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala. Tumango lang ito at lumabas ng opisina. Ilang minuto siyang naghintay, naglalakad-lakad sa kanyang opisina na parang isang leon sa loob ng haula. Nang bumukas muli ang pinto, pumasok si Tita Elena. At sa likod nito, nakasunod ang babae. Si Almira. Nakayuko ito, tila pinag-aaralan ang disenyo ng mamahaling carpet sa sahig. Suot pa rin ito ang damit na isinuot kanina sa opisina ng abogado, isang simpleng bestida na halatang hindi bagay sa karangyaan ng lugar na ito. Ang buhok nito ay bahagya ng nagugulo, at ang mga balikat nito ay nakakuba, na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Para kay Marco, hindi siya isang tao. Isa siyang problema. Isang abala. Isang buhay na simbolo ng kanyang pagkatalo. Iiwan ko na kayo para makapag-usap, sabi ni Tita Elena bago tuluyang isinara ang pinto. Iniwan silang dalawa sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi agad nagsalita si Marco. Naglakad siya papunta sa kanyang minibar at nagsali ng whiskey sa isang baso. Ininuman niya ito ng diretsyo, naramdaman ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan. Isa itong paraan para pakalmahin ang sarili, para patigasin lalo ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang babae, na nananatiling nakatayo malapit sa pinto, hindi gumagalaw. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, utos niya. Ang boses niya ay kalmado ngunit may talim. Dahan-dahang itinaas ni Almira ang kanyang mukha. At muli, nakita ni Marco ang takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya kanina. Ngunit ngayon, may halong pagod at pagsuko. Mas lalo siyang nainis. Ayaw niya ng awa. Gusto niyang maintindihan nito ang posisyon nito. Naglakad siya palapit, hawak ang folder na naglalaman ng bagong, mas malupit na kontrata. Huminto siya sa mismong harapan nito, sapat na ang lapit para makita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ang kasunduan na pinirmahan mo kanina. Kalimutan mo na iyon, sabi niya. Ito ang totoong kontrata. Ang mga patakaran ko. Ang mga batas na susundin mo habang nakatira ka sa pamamahay ko at dinadala ang pangalan ko. Inihagis niya ang folder sa coffee table sa harapan ni Ara. Gumawa iyon ng malakas na kalabog sa katahimikan ng opisina at napapitlag si Ara sa gulat. Basahin mo, utos ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dinadampot ang folder. Binuklat niya ito. Nakita ni Marco kung paano nanlaki ang mga mata nito habang binabasa ang mga idinagdag niyang tuntunin na nakasulat pa sa kamay sa gilid ng mga pahina. Bawat isa ay parang isang sampal. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagkalito, patungo sa hindi paniniwala at sa huli, sa isang malalim na sakit. Nang matapos itong magbasa, binitiwan nito ang kontrata na parabang napaso ito. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagsusumamo. Pero para na rin tayong hindi mag-asawa nito, halos pabulong na sabi nito. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Exactly. Because we are not. This is a transaction, Miss Reyes. Isang negosyo. Ako ang nagbabayad at ikaw ang produkto. Gampanan mo ang papel mo at pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. Pero habang nasa ilalim ka ng kontratang iyan, pag-aari ko ang bawat galaw mo. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Hindi siya naawa. Sa halip, mas lalo siyang nagalit.
Huwag kang iiyak sa harapan ko, mariin niyang sabi. Wala kang mapapala dyan. Tumingin si Ara sa kontrata, pagkatapos ay sa kanya. Nakita ni Marco ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito, isang huling hibla ng pagtutol. Kailangan niyang putulin iyon. Ngayon din. Lumapit siya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha nito. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Pirmahan mo. Hindi ito gumalaw. Ngumisi si Marco. Ah, nga pala. Ang pamilya mo. Ang nanay mong may sakit, tama ba? Ang mga kapatid mong nag-aaral. Biglang nag-angat ng tingin si Ara. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatakot. Huwag mo silang idadamay dito. May pagpipilian ka, malamig na sabi ni Marco, na para bang nagsasabi lang ng presyo ng isang bilihin. Itinuro niya ang kontrata. Pirmahan mo. O sisiguraduhin kong maghihirap ang pamilya mo. Ang banta sa boses ni Marco ay tumatak sa isip ni Ara na parang isang mainit na bakal. Ang pamilya niya. Ang kahinaan niya. Wala siyang nagawa. Sa nanginginig na kamay, kinuha niyang muli ang ballpen at pinirmahan ang kontrata, ang hatol sa isang taon ng kanyang buhay. Ang biyahe papunta sa bahay ni Marco ay mas tahimik pa kaysa sa loob ng isang puntod. Walang nagsasalita. Si Marco ay nagmamaneho na parang wala siyang kasama, ang mga mata ay diretsyo sa kalsada, ang mukha ay isang blankong maskara. Si Ara naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na kumukutitap na parang mga bituing napakalayo at imposibleng maabot. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Kusa itong bumukas, at pumasok sila sa isang malawak na driveway na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang bahay, hindi isang mansyon. Moderno, gawa sa salamin at bakal, at napakalaki na tila kayang lunukin ang buong pagkatao niya. Bumaba ka na. Iyon lang ang sinabi ni Marco bago siya mismo ang unang bumaba at naglakad papasok sa malaking pinto na parang hangin lang si Ara na naiwan sa kotse. Huminga ng malalim si Ara bago sumunod. Pagpasok niya sa loob, lalo siyang nanliit. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang kisame ay napakataas na tila abot hanggang langit. Ang mga gamit ay kakaunti ngunit halatang mamahalin, isang malaking sofa na kulay abo, isang glass table, at isang hagdanan na tila lumulutang sa ere. Maganda pero walang init. Walang buhay. Parang isang museo. Isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanya. Good evening, ma'am. Ako po si Manang Lita, ang head housekeeper. Welcome po sa De La Cruz Residence. Hello po, Manang Lita, nauutal na sagot ni Ara. Ihahatid ko na po kayo sa inyong silid, sabi ni Manang Lita, ang tono ay magalang pero formal. Walang ngiti, walang bakas ng pagkasabi. Trabaho lang. Sumunod si Ara sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay umieko sa katahimikan ng bahay. Dinala siya ni Manang Lita sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, sa kanang bahagi. Ito po ang silid ninyo, ma'am, sabi nito sabay bukas ng pinto. Ang silid ay malaki rin, may sariling banyo at isang malawak na bintana na tanaw ang hardin. Nasaan po ang silid ni Sir Marco? Lakas loob na tanong ni Ara. Itinuro ni Manang Lita ang isang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo, sa kaliwang bahagi. Nasa West Wing po ang master's bedroom, ma'am. Dito po kayo sa East Wing. West Wing at East Wing. Parang dalawang magkaibang kaharian. Naalala ni Ara ang nakasulat sa kontrata, separate rooms. Separate lives. Nagsimula ang mga araw at gabi ni Ara sa loob ng palasyong iyon. Mga araw na puno ng katahimikan. Gigising siya sa umaga at nakaalis na si Marco. Uwi ito sa gabi at magkukulong lang sa opisina nito sa ibaba. Ang unang hapunan nila ng magkasama ay isang torture. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang napakahabang mesa na kayang magkasya ang 20 tao. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ang pagkain ay masarap, inihanda ng isang private chef, pero para kay Ara, wala itong lasa. Kamusta ang araw mo? Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Hindi ito tumingin sa kanya. Fine, sagot nito habang ang atensyon ay nasa kanyang cellphone. Hindi na muling nagsalita si Ara.
Tinapos na lang niya ang kanyang pagkain at tahimik na umakyat sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malambot na kumot, umiyak siya ng walang tunog. Naramdaman niya ang isang klase ng kalungkutan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Pag-iisa. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay madilim at tahimik. Ngunit nang mapadaan siya sa tapat ng study ni Marco, narinig niya ang boses nito. May kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, pero narinig niya ang pangalan niya. Ano pa? Di nandito na siya. Nakakulong sa kwarto niya buong araw, sabi ni Marco sa kausap nito sa kabilang linya. May bahid ng inis sa boses nito. Diyos ko, pre. Para siyang isang naliligaw na tuta na hindi alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung paano ko ito matitiis. Nakakainis. Isang tuta. Isang bagay na kailangang tiisin. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. Mabilis at tahimik siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng tuluyan. Lumipas pa ang isang linggo ng ganitong kalagayan. Isang gabi, nagising si Ara sa isang malakas na kalabog mula sa ibaba. Sinundan ito ng tunog ng isang bagay na nabasag. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang bumangon at marahang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumilik siya sa madilim na pasilyo. Sa ibaba, nakita niya ang anino ni Marco na paakyat ng hagdan. Subalit ito ay pajuwang-giwang. Halatang lasing na lasing. Mabilis na isinara ni Ara ang pinto, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Narinig niya ang mabibigat na yabag nito sa pasilyo. Huminto ito. Sa tapat ng kanyang pinto. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Diyos ko, wag po, bulong niya sa sarili. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco sa loob ng kanyang silid. Amoy na amoy niya ang alak mula rito. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay lukot-lukot. Ang mga mata nito ay mapungay at hindi makapokus. Marco. Lasing ka, nanginginig na sabi ni Ara habang umaatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Naglakad ito palapit sa kanya, nawala ng balanse at napahawak sa kanyang mga braso para suportahan ang sarili. Ang bigat nito ay halos ikabuwal niya. Napakapit siya rito para alalayan ito. Ang mukha ni Marco ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nakita niya ang sakit at pagod sa mga mata nito, isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang halo ng takot at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Tinitigan siya ni Marco na para bang pilit siyang inaaninag. Pagkatapos, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang hininga nito ay mainit at amoy alak nang bumulong ito ng isang pangalan. Isang pangalan na sumira sa sandaling iyon at nagwasak sa anumang katiting na pag-asa na umusbong sa puso niya. Isabel D. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang malupit na paalala sa kahihiyan ng nagdaang gabi. Nagising si Marco na may matinding sakit ng ulo, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa alaala ng sarili niyang katangahan. Isabel. Bakit niya nabanggit ang pangalang iyon? At sa harapan pa ni Almira. Sa almusal, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi siya tinitingnan ni Ara. Nakatuon lang ito sa kanyang plato, pero halatang hindi naman talaga kumakain. Nakita ni Marco ang bahagyang pamumula sa paligid ng mga mata nito. Umiyak ito. At alam niyang siya ang dahilan. Isang bahagi niya ang gustong mag-sorry. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasanay ng magtago sa likod ng pader ng kayabangan, ay pinigilan siya. Ang paghingi ng tawad ay isang kahinaan. May event ang kumpanya mamayang gabi, sabi niya, binabasag ang katahimikan. Ang boses niya ay formal at walang emosyon, na para bang isang CEO na nagbibigay ng utos sa kanyang empleyado. Kailangan mong sumama. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon ngayong umaga. Walang takot sa mga mata nito ngayon. Tanging pagod at isang blangkong ekspresyon. Nasa kontrata ba yan? Natigilan si Marco sa tanong nito. Article 2, Section 4, The wife shall accompany the husband to all necessary corporate and social functions. So yes, nasa kontrata. Tumango lang ito. Okay. Anong oras?
Susunduin kita sa kwarto mo ng alas 7. Pagkasabi noon, tumayo na siya at umalis, hindi na tinapos ang kanyang kape. May kung anong kumikirot sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Alas 7 ng gabi, kumatok siya sa pinto ng silid ni Ara. Nang bumukas ito, natigilan siya. Hindi ito ang Almira na nakikita niya araw-araw. Ang babaeng nasa harapan niya ay nakasuot ng isang simpleng itim na evening gown na bumagay ng perpekto sa katawan nito. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang mababang bon, at ang makeup nito ay manipis lang ngunit sapat na para bigyang diin ang ganda ng mga mata nito. May kung anong dumaan sa isip ni Marco, isang paghanga na mabilis niyang iwinaksi. "Let's go," sabi na lang niya at tumalikod, nagmamadaling maglakad para hindi na ito muling masulyapan. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga babaeng kumikinang sa alahas. Ito ang mundo ni Marco. Ngunit habang iginagala niya ang tingin, nakita niya kung gaano kalugar si Ara sa tabi niya. Nakakapit ito sa braso niya, ayon sa script na ibinigay niya kanina sa kotse, pero ang mga mata nito ay hindi mapakali. "Relax," bulong niya. "Just smile and don't talk to anyone unless I say so." Nakita niya itong tumango mula sa gilid ng kanyang mga mata. Para siyang isang manika na sunod-sunuran lang. Dapat ay matuwa siya, pero sa halip ay lalo siyang nairita. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa isang business partner, naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera ng buong ballroom. Ang mga bulungan ay lumakas. Ang mga ulo ay lumingon sa iisang direksyon, sa may malaking pinto. Sumunod ang tingin ni Marco. At ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo roon, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier, ay isang babae na nakasuot ng isang kulay dugong bestida. Ang buhok nito ay nakalugay, umaalon sa bawat galaw. Ang mga labi nito ay may matingkad na pulang kolorete, at ang mga mata nito ay tila nang aakit sa lahat ng tumitingin. Isabel. Parang isang multo mula sa nakaraan, bumalik para dalawin siya. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Ara sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay na kay Isabelle, na ngayon ay naglalakad palapit sa kanilang direksyon. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. "Marco," bati nito, ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. "Long time no see." Binitiwan ni Marco ang pagkakakapit ni Ara at humakbang palayo rito, na para bang naglalagay ng distansya sa pagitan ng kanyang kasalukuyan at ng kanyang nakaraan. "Isabelle," sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "What are you doing here?" "I'm the new interior designer for this hotel chain," nakangiti nitong sabi. "Small world, isn't it?" Tumingin ito kay Ara, mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng kilay. "And you are?" "She's the wife," mabilis na sagot ni Marco, bago pa man makapagsalita si Ara. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig niya nang hindi niya namamalayan. Isang peking gulat ang gumuhit sa mukha ni Isabelle. "Oh! Congratulations. Hindi ko alam na nag-move on ka na pala." May pait sa huling mga salita nito. "Excuse us," sabi ni Marco, hinawakan niya ang siko ni Isabel at marahang hinila ito palayo sa karamihan sa isang mas pribadong sulok ng ballroom. "Anong kailangan mo, Isabelle?" Humarap ito sa kanya at sa isang iglap nawala ang matapang na ekspresyon nito. Napalitan iyon ng kalungkutan. "Marco, I know na marami akong pagkakamali. Bata pa ako noon, tanga at nagsisisi ako. Araw-araw." "Stop it, Isabel. It's been 2 years. Pero para sa akin, parang kahapon lang," sabi nito, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang dampi ng kamay nito ay pamilyar at nagdulot iyon ng isang kuryenteng hindi niya gustong maramdaman. "Gusto ko lang ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na nagbago na ako." Pagkalito. Iyon ang naramdaman ni Marco. Ang utak niya ay sumisigaw na huwag maniwala na isa itong bitag. Ngunit ang puso niyang minsan nang tumibok para rito ay naguguluhan. Ang sakit ng nakaraan at ang tamis ng mga alaala ay naglalaban sa loob niya. Mula sa kinatatayuan nila, nasulyapan niya si Ara. Nakatayo ito mag-isa sa gitna ng mga taong hindi nito kilala.
Nakatingin ito sa kanilang dalawa, ang mukha ay blanko, ngunit nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Isang anino ng sakit. Ngunit ang isip niya ay mabilis na bumalik kay Isabel, na ngayon ay mas humigpit pa ang hawak sa kanyang braso. Nakatayo sila ng napakalapit sa isa't isa, ang mga ulo nila ay halos magkadikit habang ito ay bumubulong. Mula sa malayo, magmumukha silang isang magkasintahan na nagkakamabutihan, isang perpektong pares na nagbabalikan. Please, Marco, bulong ni Isabel. Just one dinner. Para makapag-usap tayo ng maayos. That's all I ask. Hindi nakasagot si Marco. Ang buong pagkatao niya ay nalulunod sa pagkalito, sa mga what-ifs na biglang bumalik. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan niya ang kontrata. Nakalimutan niya ang dahilan kung bakit sila naroon. Nakalimutan niya ang kanyang asawa na nakamasid mula sa malayo, ang puso ay dahan-dahang dinudurog. Ang biyahe pa uwi mula sa party ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Marco ay diretso ang tingin sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang isip ay halatang lumilipad sa ibang lugar, o mas tamang sabihin, sa ibang tao. Kay Isabel. Si Ara naman ay nakatingin lang sa labas, ngunit wala siyang makita. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabo at naging mga mansa na lang sa kanyang paningin na puno ng luha. Ang imahe ni Marco at Isabel na magkasama, nagbubulungan at nagtatawanan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang pangalang Isabel na narinig niya sa gabing lasing si Marco ay isa na ngayong multo na may magandang mukha at perpektong katawan. Isang multo na kailanman ay hindi niya mapapantayan. Ano nga ba ako? Tanong niya sa sarili. Isang palamuti. Isang kasama na required sa kontrata. Isang anino na kailangang maglaho kapag dumating na ang totoong may-ari ng entablado. Pagdating nila sa mansyon, hindi na siya hinintay pa ni Marco. Mabilis itong bumaba at pumasok, iniwan siyang mag-isa sa garahe. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Pag-akyat niya sa kanyang silid, doon na bumigay ang lahat. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, hinahayaan ang sariling bumagsak sa sahig. Hindi siya humikbi. Hindi siya sumigaw. Ang naramdaman niya ay isang malalim at nanunuot na lamig. Isang pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam na para siyang isang bagay na ipinahiram, na kahit anong oras ay maaaring bawiin at itapon na lang. Kinabukasan, nagising siyang masama ang pakiramdam. Ang ulo niya ay mabigat at ang buong katawan niya ay nananakit. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Nilalagnat siya. Hindi. Hindi ako pwedeng magkasakit, sabi niya sa sarili. Isa pa itong abala sa kanya. Pinilit niyang bumangon, maligo at magbihis. Ngunit sa bawat galaw, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Pagbaba niya para sa almusal, naabutan niya si Manang Lita na nag-aayos ng mesa. Good morning, ma'am, bati nito. Ngunit nang makita ang mukha ni Ara, napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon nito. Ma'am Ara, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Ayos lang po, Manang. Medyo masama lang po ang gising, pilit na ngiting sagot ni Ara, kahit na ang bawat salita ay parang isang mabigat na pasanin. Upo na sana siya nang bigla siyang mapakapit sa silya. Ang buong paligid niya ay umikot. Naku, ma'am. Mainit po kayo, nag-aalalang sabi ni Manang Lita na mabilis siyang inalalayan. Kukuha po ako ng gamot. What's going on here? Ang malamig at pamilyar na boses na iyon ay pumutol sa usapan nila. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Marco, bihis na para sa opisina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata niya ay matalim na nakatutok sa kanila. Sir Marco, si Ma'am Ara po, mukhang mailagnat, mabilis na paliwanag ni Manang Lita. Tumingin si Marco kay Ara, mula ulo hanggang paa. Stop the drama. Kung ayaw mong pumasok sa opisina, just say so. Ang sakit ng mga salita nito ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang ulo. Pinilit ni Ara na tumayo ng tuwid. Hindi. Ayos lang ako. Papasok ako. Sinubukan niyang humakbang, pero ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina na parang gelatin. Ang paningin niya ay nagdilim, at ang huling narinig niya ay ang pagsigaw ni Manang Lita ng kanyang pangalan, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman.
Pagmulat niya ng mata, ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng kanyang silid. Nakahiga na siya sa kanyang kama. Kumurap-kurap siya, pilit na inaalala ang nangyari. Nahimatay ako. Ang pinto ay marahang bumukas. Hindi si Manang Lita ang pumasok. Si Marco. May dala itong isang basong tubig at gamot. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ang kilay ay magkasalubong na para bang ginagawa niya ang isang bagay na napipilitan lang. Inumin mo to, sabi niya, inilapag ang mga ito sa bedside table. Ang boses niya ay hindi malambing pero wala na rin doon ang dating panunuya. Utos pa rin iyon, ngunit isang utos na may halong pag-aalala. Umupo si Ara, inalalayan ang sarili. Kinuha niya ang gamot at tubig at ininom ito ng walang imik. Nakatayo lang si Marco sa isang tabi, nakamasid, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Para siyang isang gwardiya. The doctor came. Mataas ang lagnat mo. Stress and exhaustion daw, sabi niya. Huwag ka munang pumasok. Huwag kang maging pabigat sa kumpanya. Kahit na masakit ang huling mga salita, hindi na ito pinansin ni Ara. Ang isip niya ay nakatuon sa katotohanang nagpatawag ito ng doktor para sa kanya. Na nandito ito ngayon sa silid niya. Pagkatapos niyang uminom ng gamot, humiga siyang muli. Akala niya ay aalis na si Marco. Ngunit nanatili ito roon, nakatayo. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha ito ng isang maliit na tuwalya at palanggana ng maligamam na tubig na iniwan ng doktor. Ipiniga nito ang tuwalya at marahang ipinatong sa kanyang noo. Ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, kahit na saglit lang, ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ara. Ang kanyang puso, na kanina lang ay mabagal at mabigat, ay biglang bumilis ang tibok. Nang gabing iyon, hindi na bumaba si Ara para sa hapunan. Maya-maya, kumatok muli si Marco. May dala itong isang tray na mailamang mainit na lugaw. Kumain ka, sabi na naman nito. Sabi ni Manang Lita, hindi ka pa kumakain mula umaga. Kaya ko na po, mahinang sagot ni Ara, sinusubukang abutin ang tray. Ngunit umiling si Marco. Kumuha ito ng upuan, umupo sa tabi ng kama, at kinuha ang mangkok. Just open your mouth. Natulala si Ara. Si Marco de la Cruz, ang mayabang na SE, ang lalaking tumuring sa kanya na parang basura, ay susubuan siya ng lugaw. Sa una, gusto niyang tumanggi. Nakakahiya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata nito, wala siyang nagawa kundi ang ibuka ang kanyang bibig. Ang bawat subo ay isang halo ng pagkailang at isang kakaibang kilig. Ang mga galaw ni Marco ay hindi sanay, medyo magaspang at nainip, ngunit ginagawa pa rin niya. Pagkatapos kumain, dinala siya ng antok dahil sa gamot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa huling sandali bago siya tuluyang makatulog, naramdaman niyang muling inayos ni Marco ang kumot sa kanya. Nagising si Ara sa kalagitnaan ng gabi. Ang lagnat niya ay medyo bumaba na, at ang pakiramdam niya ay mas magaan na. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Tahimik ang buong paligid. Iginagala niya ang kanyang paningin. At doon, sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ito. Si Marco. Nakatulog ito sa upuan. Ang ulo nito ay nakasandal sa pader, ang mukha na laging seryoso at galit ay ngayon ay payapa sa pagkakatulog. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba at ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang. Sa liwanag ng buwan, mukha itong inosente. Isang Marco na hindi pa niya nakikita. Bakit siya nandito? Bakit hindi siya natulog sa sarili niyang silid sa kabilang dulo ng mansyon? Hindi napigilan ni Ara ang sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, gusto sanang hawakan ang kanyang mukha, gusto sanang alisin ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa noo nito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, binawi niya ito. Ayaw niyang sirain ang sandaling ito. Pinagmasdan na lang niya ito hanggang sa muli siyang dalawin ng antok, ang puso niya ay puno ng mga tanong at isang damdamin na ayaw niyang pangalanan. Isang maliit at mapanganib na usbong ng pag-asa. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa na. Wala na si Marco sa upuan. Baka panaginip lang ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa bedside table, nakita niya ang baso ng tubig at ang mangkok ng lugaw. Totoo ang lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, bihis na ulit para sa opisina. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay tila bumalik na.
Naglakad ito palapit at idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo niya. Ang kilos ay mabilis at propesyonal, na para bang isang doktor na tinitingnan ang kanyang pasyente. Mukhang bumaba na ang lagnat mo, sabi niya, ang boses ay flat at walang emosyon. Tumalikod na ito para umalis. Mark Cody. Napatigil ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Salamat, halos pabulong na sabi ni Ara. Hindi ito sumagot. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, bahagya itong lumingon. Nasulyapan ni Ara ang kanyang mukha. Ang ekspresyon nito ay komplikado, isang halo ng dati nitong pagkainis, isang bagong pagkailang, at isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Isang bagay na tila nag-aalala. Magpahinga ka, sabi nito sa wakas, bago isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Ara na nakatulala, ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pader na yelo ay hindi nawasak. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga bitak. Lumipas ang 2 araw na parang isang kakaibang panaginip para kay Ara. Ang lagnat niya ay tuluyan ng nawala, ngunit ang init na iniwan ng pag-aalaga ni Marco ay nanatili sa kanyang puso. Ang mansyon, na dati ay isang malamig at malawak na kulungan, ay tila nagkaroon ng kaunting init. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, ito ay naging isang katahimikan na maihalong pag-aabang. Si Marco ay bumalik na sa dati nitong pagiging seryoso at malayo. Ngunit may nagbago. Sa umaga, bago ito umalis, tumitingin na ito sa kanya, isang mabilis na sulyap lang, walang ngiti, pero sapat na para malaman ni Ara na kinikilala nito ang kanyang presensya. Hindi na siya hangin. Hindi na siya isang Webbles. Isang umaga, habang nag-aalmusal, naisip ni Ara na gumawa ng isang bagay. Isang maliit na bagay para ipakitang pinapahalagahan niya ang ginawa nito. Manang Lita, ano po bang paboritong pagkain ni Sir Marco? Tanong niya sa kasambahay nang sila na lang ang naiwan sa kusina. Ngumiti si Manang Lita, isang ngiting alam ang lahat. Naku, maam, simple lang po ang gusto niya ni Sir. Mahilig po yan sa mainit na sinigang na hipon, lalo na kapag maulan. Yung medyo makapal po ang sabaw. Sinigang. Isang bagay na alam niyang lutuin. Isang piraso ng kanyang dating buhay na maaari niyang dalhin sa bago niyang mundo. Sige po, Manang. Ako na po ang magluluto ng hapunan mamaya, nakangiting sabi ni Ara. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng tunay na pananabik. Kinahapunan, nagpaalam siya kay Manang Lita na siya na ang mamamalengke. May kulang na ilang sangkap at gusto niyang siguraduhing sariwa ang lahat. Ibinigay sa kanya ni Manang Lita ang susi ng isa sa mga kotse, isang simpleng AV na hindi gaanong nakakatawag pansin. Habang nagmamaneho, binuksan niya ang radyo. Isang pamilyar na kanta ang tumutugtog, isang masayang love song. Hindi niya napigilan ang sarili na sumabay sa pagkanta. Ang sikat ng araw ay tumatago sa windshield, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na para siyang isang normal na asawa na gumagawa ng isang simpleng gawain para sa kanyang mister. Asawa. Ang salitang iyon ay nagdulot ng isang munting kiliti sa kanyang puso. Pinilig niya ang kanyang ulo. Huwag kang umasa, Ara. Nasa kontrata ang lahat. Ngunit kahit na anong pilit niyang paalalahanan ang sarili, hindi niya mapigilan ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos mamili, masaya siyang nagmamaneho pabalik. Ang mga pinamili ay nasa likod ng sasakyan. Iniisip na niya kung paano niya lulutuin ang sinigang, kung paano niya ito ihahain. Magugustuhan kaya ni Marco? O babaliwalain lang siya nito gaya ng dati? Bahala na. Ang mahalaga, ginawa niya. Papaliko na siya sa isang kanto, ilang bloke na lang ang layo mula sa kanilang subdibisyon. Binagalan niya ang takbo. Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Malinis ang daan. Sinimulan niyang ikutin ang manibela. At doon niya nakita. Mula sa kanyang side mirror, isang malaking anino ang papalapit ng napakabilis. Isang 10-wheeler truck. Hindi ito bumubusina. Hindi ito nagpapakita ng anumang senyales na hihinto. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang mundo ni Ara ay tila bumagal. Narinig niya ang bigla at desperadong pagbusina mula sa truck, huli na ang lahat. Narinig niya ang nakakabinging tunog ng paggasgas ng mga gulong sa semento. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Wala na siyang oras para sumigaw.
Isang malakas, nakakayanig na impact ang tumama sa gilid ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng nayuyuping bakal ay umalinggaw sa kanyang tenga. Ang kanyang katawan ay marahas na inihagis patagilid, ang ulo niya ay malakas na tumama sa bintana. Naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang balikat. Ang mundo ay umikot. Ang langit ay naging semento. Ang semento ay naging langit. Pagkatapos, ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin. Ang mga bubog ay lumipad sa lahat ng dako na parang isang ulan ng mga diamante. At pagkatapos noon kadiliman. At katahimikan. Ilang sandali o marahil ay ilang minuto, hindi niya alam ang lumipas. Dahan-dahan siyang nagkamalay. Ang una niyang naamoy ay ang masangsang na amoy ng gasolina at nasusunog na goma. May mainit at malagkit na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Dugo. Ang buong katawan niya ay nananakit. Subalit ang pinakamasakit ay ang kanyang balikat. Tila may 1,000 karayom na nakatusok doon. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang paningin niya ay malabo. Ang lahat ay baliktad. Nakasabit pa rin siya sa kanyang upuan dahil sa seatbelt, ngunit ang kotse ay nakatagilid. May mga sigawan sa labas. Mga boses na puno ng takot. May naaksidente. Tumawag kayo ng ambulansya. Gusto niyang gumalaw, ngunit hindi niya kaya. Ang katawan niya ay ayaw sumunod. Napakabigat. Ang kadiliman ay muling bumabalot sa kanya. Huwag bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Kailangan mong manatiling gising. Narinig niya ang isang tunog na papalapit. Ang tunog ng mga yabag na tumatakbo. Isang malakas na kalampag sa kanyang pinto. Buksan niyo. Buksan niyo ang pinto, isang boses ang sumisigaw. May narinig siyang malakas na paghampas, na para bang may isang bagay na ginagamit para piliting buksan ang nayupi niyang pinto. Isa pa. At isa pa. Sa wakas, sa isang malakas na hiyaw, bumigay ang pinto. Ito ay pilit na ibinuksan. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ang pumasok, at isang anino ng isang tao ang humarang dito. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit ang boses nito. Ang boses nito ay hindi niya malilimutan. Ngunit hindi ito ang kalmado, malamig, at mapanuyang boses na sanay niyang marinig. Ito ay isang boses na basag. Isang boses na puno ng isang emosyon na hindi pa niya narinig mula rito kailanman. Purong takot. At desperation. Ara, sigaw nito, ang pangalan niya ay isang punit na tunog sa hangin. Lumapit ang anino. Inalis nito ang mga bubog sa kanyang damit. Naramdaman niya ang pagdampi ng nanginginig na mga kamay nito sa kanyang pisngi. Sa wakas, naaninag niya ang mukha nito sa kabila ng malabo niyang paningin. Si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Ang perpektong ayos nitong buhok ay nagulo na. Ang maskara ng isang walang pakialam na ay ganap na nawala. Ang natira ay isang lalaking nasisindak. Ara, ulit nito, ang boses ay nanginginig. Diyos ko, Ara. Can you hear me? Sinubukan niyang sumagot, ngunit isang ubo lang ang lumabas sa kanyang bibig. Nagdulot iyon ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Napapikit siya sa sakit. Don't move. Don't move, sabi ni Marco, ang boses ay nagmamadali ngunit pilit na pinapakalma. The ambulance is on its way. Just stay with me, okay? Look at me, Ara. Pinilit ni Ara na buksan muli ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kanya si Marco, ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan, isang matinding pag-aalala na higit pa sa obligasyon. Ang mga pader na yelo na maingat nitong itinayo sa pagitan nila ay tila gumuho na lahat sa isang iglap. Maingat nitong tinanggal ang seatbelt na nakapulupot sa kanya. Pagkatapos, sa isang malakas ngunit maingat na galaw, inangat siya nito at inilabas mula sa wasak na sasakyan. Binuhat siya nito na parang isa siyang babasaging bagay. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Narinig niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso ni Marco. Kasabay nito, narinig niya itong bumulong, hindi sa kanya, kundi sa sarili nito. Diyos ko, hindi pwede di. Ang kanyang paningin ay lalong lumalabo. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman sa pangalawang pagkakataon, may isang bagay siyang nasulyapan sa kabilang kalsada.
Sa gitna ng mga taong nagkukumpulan, may isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang itim na luxury car. At sa loob nito, sa driver's seat, nakita niya ang isang anino ng isang babae. Hindi niya maaninag ang mukha nito ng malinaw, ngunit pamilyar ang postura. Ang buhok nito ay mahaba at umaalon. Bago pa man tuluyang umalis ang sasakyan, sumulyap ito sa kanilang direksyon. At sa isang saglit, sa ilalim ng sikat ng araw, kumislap ang isang bagay sa kamay nito, isang cellphone na itinutok sa kanila. Isabel? Iyon ang huling pumasok sa isip ni Ara bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ng kanyang asawa, na sumisigaw ng kanyang pangalan na parabang ang pagbigkas lang nito ay sapat na para pigilan siyang umalis. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay isang nakakabinging ingay sa tenga ni Marco, ngunit ang tanging naririnig niya talaga ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Ara. Bawat paghinga nito ay isang panalangin. Bawat sandali ng katahimikan ay isang bangungot. Hawak niya ang kamay nito sa buong biyahe. Malamig. Napakalamig ng kamay nito. Don't you dare leave me, Almira, bulong niya, hindi para dito, kundi para sa sarili niya. Don't you dare. Ang mga pader ng ospital ay puti at walang buhay. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa hangin. Para kay Marco, ito ang amoy ng takot. Habang isinusugod si Ara sa emergency room, naiwan siyang mag-isa sa pasilyo. Ang kanyang mamahaling suite ay may mga mansa ng dugo ni Ara. Naglakad siya pabalik-balik, ang isip ay isang magulong bagyo. Ang imahe ng wasak na kotse, ang tunog ng nabasag na salamin, ang takot sa mga mata ni Ara bago ito mawalan ng malay lahat ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bakit ako ganito? Tanong niya sa sarili. Kontrata lang to, isang business deal. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib, ang bigat sa kanyang lalamunan, ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi ito tungkol sa kontrata. Hindi ito tungkol sa pangalan ng pamilya. Ito ay tungkol sa babaeng nakahiga sa loob ng kwartong iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Idinyal niya ang numero ng kanyang personal investigator. Leo, sabi niya nang may sumagot, ang boses niya ay mababa at mapanganib. I want a full report. An accident on the corner of Acacia and Pine, Makati. An IFGU and L10-wheeler truck. I want to know everything. The truck driver, the company, I want to know if there were skid marks, kung sinadya. I want the report on my desk in 2 hours. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag. May mali. Nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang mga buto. At kung sino man ang may gawa nito kay Ara, sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. M.F. De La Cruz. Mabilis siyang lumapit. How is she? How's the wife? Ang mga salitang key the wife ay lumabas sa bibig niya ng natural na para bang matagal na niyang sinasabi. She's stable for now, sir, sabi ng doktor. She has a concussion, some deep lacerations, and a dislocated shoulder. We've reset the shoulder, but she needs to be monitored closely. Malakas ang impact ng banggaan. She's lucky to be alive. Lucky to be alive. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Can't see her. Inilipat si Ara sa isang private room. Ang puting kulay ng silid ay lalong nagpatingkad sa pamumutla ng kanyang mukha. May benda ito sa noo at nakasling ang isang braso. Nakakabit ito sa isang AED drip. Ang payapang tunog ng heart monitor ang tanging nagpapatunay na buhay pa ito. Umupo si Marco sa silya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ara sa pagkakatulog. Ang mukha na sa loob ng maraming linggo ay tinignan niya ng may pagkainis at pagwawalang bahala. Ngayon, ang tanging nakikita niya ay isang babaeng nasasaktan. Kung hindi niya ito ipinasok sa magulo niyang mundo, hindi ito mapapahamak. Kung hindi dahil sa apelyido niya, sa yaman niya, sa mga kaaway niya, payapa sana ang buhay nito ngayon. Ligtas, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Ara na hindi nakakabit sa li. Hinawakan niya ito. Mainit-init na ito ngayon, hindi na kasing lamig ng kanina sa ambulansya. Ang mga daliri nito ay maliliit at payapa sa loob ng palad niya.
Isang pakiramdam ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya rito, ang lamig ng pakikitungo niya, ang kontratang ipinilit niyang pirmahan. I'm sorry, bulong niya sa katahimikan ng silid, ang mga salita ay tila dayuhan sa kanyang mga labi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. I'm so sorry, Ara. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon, nakatitig lang sa natutulog na mukha ni Ara, nawawala sa sariling mga iniisip. Ang pagbubukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Tita Elena. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga mata ay mabilis na sinuri ang kalagayan ni Ara, pagkatapos ay napunta sa kanya. How is she? Tanong nito, ang boses ay kontrolado. She's stable, sagot ni Marco, hindi binibitawan ang kamay ni Ara. Naglakad palapit ang kanyang tiyahin. This is bad for the company's image, Marco. It's a public accident involving your wife. The media will have a field day. Ang dugo ni Marco ay biglang kumulo. Sa lahat ng pwedeng isipin nito, iyon pa talaga ang inuna. As don't give a damn about the company's image right now, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may diin. You should, gate ni Tita Elena. This is the problem. We need to release a statement. Enough, putol ni Marco, tumatayo. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na napalitan ng galit. Hinila niya ang kanyang tiyahin sa braso. Not here. Dinala niya ito sa labas ng silid, sa pasilyo, at marahang isinara ang pinto. Humarap siya rito, ang mga mata ay nag-aapoy. This wasn't an accident, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Don't be ridiculous, sagot ni Tita Elena, inaayos ang manggas ng kanyang damit. Accidents happen. She was probably just being careless. Careless? Tita, I was there. I saw the truck. It didn't even keep aside to stop. And what do you want to do? Magsimula ng gulo? Marco, matuto kang pumili ng iyong mga laban. This is a distraction we don't need. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Distraction? Ang asawa ko ay nasa loob, kamuntik ng mamatay, at ang tingin mo lang dito ay isang distraction. Dahil iyon lang naman talaga siya. Isang solusyon sa problema na ikaw din ang gumawa. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya mula sa isa na namang iskandalo. Mula sa isa na namang Isabel. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Natigilan siya. Ang lahat ng galit niya ay tila naglaho at napalitan ng pamilyar na kirot. Nakita ni Tita Elena ang epekto ng mga salita nito. Nakita nito ang kanyang kahinaan. At gaya ng isang matalinong negosyante na nakakita ng butas sa depensa, lalo niya itong diniinan. Ano? Bakit ka natahimik? Sabi nito, ang boses ay puno ng panunumbat. Hanggang ngayon ba, pagkatapos ng lahat, apektado ka pa rin sa kanya? Kaya ka ba ganyan kay Almira? Kaya mo ba siya tinatrato na parang hangin? Dahil hindi mo pa rin makalimutan si Isabel? Hindi makasagot si Marco. Ang dila niya ay tila na paralisa. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nito. Nakita ni Tita Elena ang pananahimik niya bilang isang pag-amin. Lumapit ito, ang mga mata ay matalim. Sabihin mo sa akin ang totoo, Marco, sabi nito sa isang mapanghamong bulong.